Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Sa sandaling ito, nagising si Taiga kasama si Alex sa kanyang kama, kaya sinabihan niya itong magsuot ng ilang damit, at napagtanto nilang napunit ang kanyang sapatos bago ang laban. Tinawag niya si Rico na nagsabi sa kanya na napunit din ang sapatos ni Kuroko. Kaya sabay silang nagtungo upang bumili ng sapatos, ngunit hindi nila nakita ang tamang size ni Taiga. Biglang tumalon din ang isang lalaki sa ulo ni Taiga, na nakasuot ng Rakuzen jacket. Habang ang natitirang koponan ay nakakaharap din ng iba't ibang mga manlalaro ng Rakuzen sa iba't ibang mga lokasyon. Tinawag ni Kuroko si Momoy upang maghanap ng lugar kung saan sila makakakuha ng sapatos ni Taiga, kaya dinala niya ang sapatos ni Aomin para sa kanya. Ngunit hiniling ni Aomin kay Taiga na talunin muna siya kung gusto niya ang sapatos. Madali niyang natalo si Taiga, ngunit binigyan pa rin siya ng sapatos, at nagpa siya silang magdaos ng tamang rematch pagkatapos ng cup. Dumating sina Taiga at Kuroko sa venue, kaya sumama sila sa koponan upang panoorin ang semifinals sa pagitan ng Rakuzen, kung saan kasama si Akashi at tatlo sa mga natitirang Uncrowned Kings. Tulad ng Teppei vs Shotoko, na mayroon lamang Midorima sa nakaraan. Sinabi ni Akashi kay Midorima kung paanong hindi niya alam kung ano ang pagkawala. At sa kasalukuyan, ang dalawang koponan ay tumuntong sa court. Nagulat ang mga manlalaro ng Rakuzen na si Akashi ay naglalaro din, at tinatalakay ng mga manlalaro ng Shotoko kung paano siya ang kapitan sa kabila ng mas matandang tatlong Uncrowned Kings na nasa parehong koponan, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Sinabi ni Akashi kay Midorima na hindi siya matatalo dahil lagi siyang tama. At nakuha ni Midorima ang bola sa dulo, kaya umiskor siya ng half-court shot bago sabihin kay Akashi na matatalo siya sa pagkakataong ito. Nag-score siya ng 2 point pabalik sa likod, at sa wakas ay nakuha ni Akashi ang bola habang minarkahan siya ni Takao. Nanatili si Takao sa kanya, kaya pumasa siya sa isa pang manlalaro na umiskor, at ang unang quarter ay nagtatapos sa isang tie. Nagtataka si Takao kung ano ang espesyal kay Akashi na nagbigay daan sa kanya na maging kapitan ng pinakadakilang koponan ng basketball. At bago magsimula ang ikalawang kalahati, sinabi ni Akashi kay Midorima na magtatapos ang laro bago pa man siya makagawa ng anuman. Biglang dumipensa ang Rakuzen, ngunit nagawa pa rin ng Shotoko na basagin ang depensa sa pamamagitan ng isang player na nagngangalang Kotaro, kaya binalaan siya ni Akashi na huwag nang mabigo muli. Nakuha ni Kotaro ang bola sa susunod na play at malakas na pinatalbog ang bola, habang ipinaliwanag ni Akashi kay Midorima na ang ibig niyang sabihin ay kailangan niyang gawin ang anumang bagay, dahil madaling matalo ng mga manlalaro ng Rakuzen ang Shotoko nang wala siyang ginagawa. Mabilis na tinapik ni Kotaro ang bola, na naging sanhi ng pagkawala ng paningin ng defender na nagngangalang Miyagi sa bola, at si Kotaro ay nag-dribble ng pass sa kanya sa pagkakataong iyon. Noong nakaraan, pinagalitan ni Miyagi ang mga underclassmen, ngunit napansin siya ni Takao at Midorima na nagsasanay kahit na umalis na ang lahat ng mga manlalaro, at sinabi sa kanila ng isa pang senior na siya ang pinakamasipag sa kasalukuyan. Madaling umiskor si Kotaro ng mag-isa, na ikinagulat ni Miyagi habang iniisip niya kung paano gumamit lamang ng 3 daliri si Kotaro para mag-dribble ng napakabilis. Muling umiskor ang Rakuzen sa susunod na paglalaro, at sinabi ng mga manlalaro nito kay Midorima na pinipigilan lang siya ng iba pang koponan, lalo na si Miyagi, na patuloy na natatalo kay Kotaro. Ninakaw ni Akashi ang bola mula kay Takao at nagpasa kay Kotaro, na nag-dribble lampas kay Miyagi, ngunit hinarang siya ni Midorima. Binawi niya ang bola at tinulungan si Miyagi na magsawsaw ng bola bago umiskor ng isa pang 3-point, na nagtatapos sa ikalawang kalahati sa isang tie. Sinabi ni Akashi sa kanyang mga kasamahan sa koponan na ihinto ang pagdo-double team kay Midorima, dahil hindi nila siya mapipigilan, at ibinunyag na personal niyang kukunin siya mula sa ikatlong quarter. Dumating ang mga susunod na koponan sa court upang magsimulang mag-warm up din para sa kanilang laban, at sinabi ni Taiga kay Akashi na malapit na niyang talunin siya pagkatapos talunin si Kais. Sinabi sa kanya ni Akashi na tanging ang mga naglilingkod sa ilalim niya ang maaaring tumingin sa kanya sa mga mata, at madali niyang pinaluhod si Taiga bago sabihin sa kanya na hindi niya gusto ang sinumang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ipinaalala niya kay Kuroko na siya ang nakahanap ng kanyang mga nakatagong kapangyarihan gamit ang kanyang mga mata, at ang paghahanap ng mga nakatagong bagay ay hindi lamang ang magagawa ng kanyang mga mata.
Sinabi ni Murasakibara kay Tatsuya kung paano magagawa ni Akashi na walang silbi ang anumang depensa o opensa gamit ang kanyang mga mata, at makikita nilang lahat na nangyayari ito. Magsisimula ang ikatlong quarter, at humarap si Akashi laban kay Midorima, na sumusubok na tumira, ngunit naharang ang bola bago ito magawa ni Midorima. Ipinaliwanag ni Murasakibara na nakikita ni Akashi kung ano ang mangyayari, kaya ginamit niya ito ng husto, na pumipigil sa mga tao na makatayo man lang habang nagdedepensa habang nagsasagawa siya ng ankle breaker kay Takao. Patuloy na tinatalo ni Akashi si Midorima kahit anong gawin niya, at sinisira din niya ang mga tagapagtanggol, gamit ang kanyang dribbling bago ipasa sa kanyang teammate. Nalampasan din niya si Midorima, at ang susunod na dula at ang mga salita ni Miyagi ay nakatulong sa kanya na subukang muli, kahit na tinanggap na niya ang pagkatalo. Sa susunod na paglalaro, naalala ni Midorima na ang kanyang unang impresyon kay Takao ay hindi ang pinakamahusay, ngunit palagi siyang nananatili sa paligid niya. Sa kalaunan, tinanong niya si Takao tungkol dito, at ipinahayag ni Takao na gusto niyang talunin si Midorima pagkatapos matalo sa middle school, ngunit nauwi sila bilang mga kasamahan sa koponan. Kaya't makukuha na niya ngayon ang pagkilala ni Midorima sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng pasa na walang makakapigil. Halos maubos ang shot clock, at pumasok si Midorima sa kanyang shooting stance nang wala ang bola, at tumalon siya sa hangin nang wala ito, ngunit ang bola ay biglang naipasa mismo sa kanyang mga kamay, kaya itinira niya ito. Napagtanto nila na hindi ito nakita ni Akashi dahil huli na ang pasa, at itinuro ni Kais kung paano hindi kailanman kumuha ng isang mapanganib na shot si Midorima, na nagpapakita kung gaano siya nagtiwala kay Takao. Naka-score siya ng 23 puntos ng ganoon lang. Ngunit nabali muli ni Akashi ang kanyang mga bukong-bukong sa susunod na paglalaro bago subukan ang isang layup. Ngunit mabilis na bumangon si Midorima upang harangan siya at si Akashi ay dumaan sa isa pang manlalaro. Sinubukan ng player na mag-dunk ngunit naharang, at umiskor ng isa pang 3 points sina Midorima at Takao. Ang agwat ay dahan-dahang nagiging mas makitid at si Akashi ay nakakuha ng isang puntos sa kanyang sarili, na ikinagulat ng lahat. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan sa koponan na bubugain niya ang kanyang sariling mga mata kung matalo sila, na nagpapahirap sa kanila muli, at sinabi ni Akashi kay Midorima na hindi na niya muling mahawakan ang bola. Ang Rakuzen ay nag-double team kay Takao, ngunit siya ay namamahala upang masira ang nakaraan at sinubukang ipasa kay Midorima, ngunit na-intercept ito ni Akashi. Napagtanto ni Takao na siya ay sadyang gumagalaw ng mabagal noon, na naging dahilan upang ipagpalagay ni Takao na hindi mahaharang ni Akashi ang bola kahit na nakita niya si Midorima. Sinubukan ni Takao na harangan ang isa pang shot, ngunit nakakuha ang kalaban ng 3-point kasama ang isang free throw. Patuloy na tinatalo ng mga manlalaro ng Rakuzen ang Shotoko, at nabigo si Midorima na harangan si Akashi, na umiskor bago ang final whistle, na nagtatapos sa laban sa tagumpay ng Rakuzen. Pumila ang magkabilang koponan at pagkatapos ay tumanggi si Akashi na makipagkamay kay Midorima, dahil sa tingin niya ay dapat maging malamig ang loob ng mga tao para manalo. Ipinahayag ni Midorima na siya ay mananalo sa susunod na pagkakataon, at ang koponan ng Rakuzen ay tila hindi nasa isang masayang panalo dahil inaasahan na nilang mananalo. Pagkatapos, nagsimulang umiyak si Takao at maging si Midorima ay nalungkot sa kanilang pagkatalo. Habang pabalik ang lahat ng manlalaro sa kanilang mga locker room, kakaiba ang pakiramdam ni Tatsuya dahil nakuha niya ang vibe na maaaring hindi ipinakita ni Akashi ang kanyang tunay na lakas. Nag-warm up ang mga koponan ng Siren at Kaijo bago ang kanilang laban, at dahil masyadong tahimik sa court, pumunta si Kai sa kabilang panig at gumawa ng napakalaking pagtalon upang isawsaw ang bola na kahawig ng pagtalon ni Taiga. Si Taiga, bilang kapalit ay gumawa din ng isa pang katulad na pagtalon at ang parehong mga koponan ay nasa sabik para sa laban, dahil hindi sila makapaghintay na laruin ang laban. Napansin ng kapitan ng Kaijo na si Kasamatsu na si Hyuga ay tila lumaki ng husto bilang isang kapitan, at sinabi ni Kai sa Siren team na hindi niya nakalimutan ang kanyang unang pagkatalo. Nagkomento si Taiga na siya ay naging masyadong malambot, at ipinaalala ni Kuroko sa kanya ang oras kung kailan siya napili sa panimulang lineup sa unang pagkakataon sa Taiko Middle School. Naalala niya na siya mismo ay itinalaga upang sanayin si Kai sa simula, ngunit kalaunan ay nalampasan siya ni Kais at sinabi niya kay Kais na itinuturing niya itong kanyang karibal. Nasasabik si Kais na marinig ito, at ang magkabilang koponan ay pumila sa court para sa kanilang laban. Magsisimula ang laban at si Kuroko ay nagmamadali patungo sa basket mula sa pagsisimula. Ginagamit niya ang kanyang vanishing drive para malampasan ang mga manlalaro ng Kaijo, at pagkatapos ay ang kanyang espesyal na shot para maka-score ng basket.
Iniisip ng mga manlalaro ng Siren na gagamitin lamang ni Kaiz ang kanyang perpektong copy move, na nagpapahintulot sa kanya na gayahin ang sinumang manlalaro sa pagtatapos ng laban, ngunit sa kanilang sorpresa, ginamit niya ang parehong hakbang katulad kay Kuroko upang makapuntos ng basket mula sa malayong distansya. Sa susunod, nang sinubukan ni Hyuga na maka-score, gumamit siya ng block move tulad ni Murasakibara at pinigilan siya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kay Aomin na parang tulan upang makalampas kay Teppei at ginagamit niya ang mga galaw ni Akashi sa kahit na pinakamahusay na taiga. Pagkatapos ay umiskor siya ng isang basket at nagpa siya ang Siren na mag-counter-attack. Naghahanda si Kuroko na gawin ang kanyang invisible shot, ngunit dumating si Kaiz at hinarangan din ang kanyang shot. Paulit-ulit na umi-score si Kaiz sa kung saan nakakuha ang Kaijo ng 13 puntos na lead, at sa wakas, huminto si Kaiz sa panggagaya sa Generation of Miracle Player. Nagkomento siya na napapagod na siya, at dahil 2 minuto lang ang magagamit niya sa kanyang imitation technique, nagpa siya siyang ireserba ang kanyang lakas para sa pagtatapos ng laban. Nagpapatuloy ang laban, ngunit patuloy na ginugulo ng mga manlalaro ng Siren ang mga layunin. Nabigo si Hyuga na maka-score ng 3-point at maging ang shot ni Taiga ay hindi natuloy. Napansin ni Rico na ang lahat ng mga manlalaro ay tila masyadong tensyonado, kaya't pinalitan niya si Azuki gamit ang isang bagong form sa unang taon na manlalaro na nagngangalang Furihata, na naging kinakabahan ng marinig ito. Naglalakad siya na parang zombie patungo sa court at nagsimulang markahan si Kasamatsu. Nagpapatuloy ang laro at patuloy siyang nanggugulo dahil duwag siya. Dahil sa kanyang presensya, bumagal ang takbo ng laro at ang mga manlalaro ng Siren ay nagsimulang maglaro ng mas maingat dahil sa kung saan na ibabalik nila ang kanilang pag-iisip. Sa pagtatapos ng unang quarter, ipinasa ni Teppei ang bola kay Hyuga na pagkatapos ay umiskor ng 3 puntos. Si Furihata ay patuloy na gumagawa ng maingat na mga pasa dahil sa kung saan ang Siren ay nakakakuha ng isang gilid. Sa nakaraan, lahat ng mga unang taon ay tinatalakay na ang pagsasanay ay napakahirap at isa sa mga ito ay nagkomento na gusto niyang sumuko. Sa puntong ito, sinabi sa kanya ni Furihata na ang makita si Kuroko ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na maaari rin siyang makatulong sa koponan, at idinagdag niya na tiyak na pagsisisihan niya ito kung siya ay tumigil sa kasalukuyan. Tumutulong si Furihata na ipasa ang bola at siya mismo ang umiskor ng basket. Malapit na siyang maalis at magpapatuloy ang laro na nakasentro ang laban kay Kasamatsu at Azuki. Nilampasan ni Kasamatsu si Azuki kahit na ginagamit ni Azuki ang kanyang mga mata ng agila, at sinabi ni Hyuga kay Azuki na malamang na iniisip ng mga manlalaro ng Kaijo na siya ang pinakamahina na manlalaro sa court dahil sa kung saan patuloy silang tumatawid sa kanya. Muli, magkaharap sina Kasamatsu at Azuki at naalala ni Azuki kung paano niya kinailangan na magsanay ng higit pa sa sinuman sa ilalim ng patnubay ni Kajutora, dahil dahan-dahan siyang natuto. Muli siyang nilagpasan ni Kasamatsu, ngunit inilagay ni Azuki ang kanyang kamay sa likod niya at itinaboy ang bola. Dahil hindi siya ma-outsmart ni Kasamatsu, ipinasa na lang ang bola kay Kaiz, na humarap kay Taiga. Patuloy silang naglalaban hanggang sa tumalon si Taiga sa itaas ni Kaiz at ibinaon ang bola. Naalala ni Kaiz kung paano siya naglaro laban kay Taiga sa unang pagkakataon at napagtanto na siya ay katulad lamang ng mga manlalaro ng Generation of Miracle. Nangako siyang talunin siya, ngunit patuloy siyang natatalo ni Taiga sa bawat pagliko sa court. Naka-score si Taiga ng 2 basket sa kanya, at maging si Murasakibara ay nagkomento na tila mabagal ang paglalaro ni Kaiz. Biglang tinawag ng coach ng Kaijo si Kaiz at pinaalis ito. Ipinaliwanag niya na ang pinsala sa binti ni Kaiz ay tila kumikilos na nakuha niya mula sa nakaraang laban, at maging si Kasamatsu ay nagsabi kay Kaiz na umalis sa court. Nang nawala si Kaiz, nagpa siya ang Siren na bawiin ang kanilang mga nawalang puntos at sinimulang markahan ng 2 manlalaro ng Kaijo si Taiga para pigilan siya. Ang bola ay napupunta kay Kuroko, na ginagamit ang kanyang vanishing shot para maka-score ng mga puntos, at pagkatapos mag-brainstorming, naisip ni Kasamatsu na nalaman niya ang kanyang shot. Naisip ni Rico na oras na para i-switch out si Kuroko habang si Kasamatsu ay muling nakaharap kay Azuki. Sa pagkakataong ito ay umatras siya dahil sa halip na ipinasa ni Azuki ang bola kay Kuroko, at pagkatapos ay sumisid si Kasamatsu patungo kay Kuroko. Pinapanatili din niya ang isang distansya mula sa kanya na nagpapahintulot sa kanya na makita ang buong pagtera ni Kuroko. At nang bitawan ni Kuroko ang bola, matagumpay siyang napigilan ni Kasamatsu. Pagkatapos ay pinaalis siya ni Rico at sinabihan siya ni Taiga na ipaubaya ang lahat sa kanya. Sumali si Kuroko sa bench habang si Taiga ay humarang sa 2 manlalaro at nag-dunk ng bola.
Nagpatuloy siya sa beast mode sa mga manlalaro ng Kaijo, kung saan nakakuha ang Siren ng ilang puntos pa. At sa lalong madaling panahon ng ikalawang quarter ay nagtatapos sa isang nakatali na score. Ang mga koponan ay tumungo sa kanilang mga locker room para magpahinga, at sinabi ni Rico sa koponan na dapat nilang ipagpatuloy ang kanilang kasalukuyang estilo ng paglalaro. Hindi alam ni Kuroko kung ano ang dapat niyang gawin, habang sa kabilang banda, nakikiusap si Kai sa kanyang coach na hayaan siyang maglaro, ngunit pinayagan lang siya nitong maglaro sa huling 2 minuto. Maging si Kasamatsu ay inutusan siya na hindi siya makapasok sa court, kaya naalala ni Kais ang nakaraan noong sumama siya sa Kaijo sa simula. Noong nakaraan, si Kais ay nagbibigay ng isang marangya na pagpapakilala sa kanyang sarili, at pinagalitan siya ni Kasamatsu dahil sa pagiging makapangyarihan. Pagkatapos ay tinuruan niya si Kais na dapat niyang igalang ang kanyang mga nakatatanda dahil mas marami silang oras sa paglalaro ng basketball, at kahit na sa tingin ni Kais ay cool siya, hindi niya ito gusto. Sa kasalukuyan, patuloy na nangingibabaw ang Siren sa laro habang patuloy ang kanilang pag-score, at kahit papaano ay patuloy din ang pag-score ng koponan ng Kaijo, ngunit nasa likod sila ng Siren. Si Hyuga ay nag-lecture sa koponan isang araw bago ang kanilang laban, nakatatapos lang nilang manalo sa isang practice game laban sa Kaijo at hindi sila dapat maging masyadong maangas sa panalo. Sa kasalukuyan, ang mga manlalaro ng Kaijo ay nagbibigay ng kanilang makakaya, dahil sa kung saan ang mga manlalaro ng Siren ay patuloy na natatalo ng mga puntos. Tumalon ang isa sa mga manlalaro ng Kaijo para maka-score ng goal at tumalon din si Teppei para harangan siya. Nauwi si Teppei sa pagbangga sa kanya, at dahil dito ay nakakuha ang Kaijo ng free throw. Sinabihan ng manlalaro si Teppei na kailangan nilang magiganti sa Siren, at nang hindi sumagot si Teppei, patuloy siyang tinutokso ni Hyuga tungkol sa pagkakaroon ng pusong bakal. Sa huli ay nawala ito ni Teppei at sinigawan niya si Hyuga. Pareho silang nagtatalo sa isa't isa at sinabi ni Azuki kay Taiga na huwag na lang silang pansinin. Patuloy silang nagbubulungan sa laro, at sinabi ni Azuki kay Taiga na palagi silang lumalaban sa kanilang unang taon. Sinubukan ulit ng Kaijo na umiskor at naalala ni Teppei si Hyuga kagabi. Pinahinto niya ang pag-atake ng kalaban at hindi nagtagal ay nagsimulang bumuti rin ang pagganap ni Hyuga, habang tumatalon siya upang itugma ang manlalaro ng Kaijo na patuloy na nagmamarka sa kanya sa kabila ng kanilang pagtatalo. Nag-coordinate sina Hyuga at Teppei kung saan nakakuha ng basket si Teppei. Hindi nagtagal, dumating din ang koponan ng Rakuzen sa venue para manood ng laban, at parehong hinuhulaan ni Akashi at Reiko na ang Siren ay tiyak na manalo sa laban kung makakauna sila ng 15 puntos. Pilit na sinusubukan ng Kaijo na isara ang agwat ng score, habang si Kais ay nagsimulang magkaroon ng hormonal episode. Naalala niya kung paanong ang kanyang koponan ay hindi kailanman nagsabi ng kahit ano sa kanya kahit na sila ay natalo laban sa Siren dati, at sa wakas ay tumayo siya upang laruin ang laban dahil hindi na niya ito makayanan. Siya at si Kuroko ay parehong lumapit sa referee upang lumipat sa laro. Umakyat si Kai sa court at nakuha ni Taiga ang ideya na kailangan niyang maging maingat kaagad sa bat. Sinimulan ni Kai na gamitin ang kanyang imitation technique at sa pagkakataong ito ay pinagsama niya ang lahat ng Generation of Miracle player na diskarte para malampasan ang Siren. Naka-score siya ng goal, at nang ipasa ni Kuroko ang bola kay Taiga gamit ang kanyang espesyal na galaw, pinahinto niya si Taiga sa pamamagitan ng paggamit ng lakas ni Murasakibara. Pagkatapos ay ipinasa niya ang bola sa kanyang teammate sa pamamagitan ng paggamit ng galaw ni Kuroko at muling umiskor ang Kaijo. Samantala, iniisip ni Rico na maaaring magamit ni Kais ang kanyang imitation technique ng higit sa 2 minuto. Nag-timeout si Rico at sinabi sa mga lalaki ang tungkol sa kanyang hula tungkol sa pamamaraan ng imitasyon ni Kais. Sa kabilang panig, si Kais ay tila sobrang nakatutok at ang kanyang mga kasamahan sa koponan ay nakakaramdam ng labis na motibasyon dahil sa kanya. Nagbahagi si Kuroko ng ideya kung saan mapipigilan nila si Kais, at ang mga manlalaro ng Siren ay nagpasya na subukan ito. Nagpapatuloy ang laban at sumugod si Kais kay Taiga mula sa simula. Ginagamit niya ang Emperor Eye ni Akashi para lampasan siya, at si Kuroko ay lumapit sa kanya. Nilagpasan din siya ni Kais, para lang makaharap si Taiga sa susunod, at si Azuki ay galing din sa isang tabi para nakawin ang bola sa kanya. Sa kabila ng pagharang sa kanya ng 3 tao, ginagamit ni Kais ang passing skills ni Kuroko para ipasa ang bola kay Kasamatsu, at pagkatapos ay sumugod siya pagkatapos makuha ang bola. Tumalon siya at nag-dunk ng bola, sa kabila ng pagsisikap ni Taiga na pigilan siya. Sinabi niya sa mga manlalaro ng Siren na hindi nila siya mapipigilan. At sa susunod,
muli niyang hinarap si Kagami nang sumugod patungo sa basket. Sa pagkakataong ito ay umiskor siya ng mga puntos sa pamamagitan ng paggamit ng diskarte sa pagtera ni Kuroko na sinamahan ng mga kasanayan sa pagtera ni Midorima. Ang mga manunood ay nagsimulang mag-cheer ng higit pa para sa Kaijo at ang mga manlalaro ng Siren ay nagsimulang makaramdam ng higit na pressure na gumugulo sa kanilang paglalaro. Nagpa siya si Rico na kumuha ng isa pang timeout, ngunit bago niya ito makuha, sinugod ni Taiga si Kais para pigilan siya at nauwi sa pagtulak sa kanya. Nakakuha ang Kaijo ng 2 free throw at sinabi sa kanya ni Taiga na hindi siya ang kontrabida sa kwentong ito. Pinagtatawanan siya ng mga manlalaro ng Siren dahil sa paggamit ng ganyang cheesy line at medyo nagre-relax sila. Pagkatapos ay nag-timeout si Rico at nagbahagi si Kuroko ng isa pang ideya para pigilan si Kais. Iminumungkahi niya na maaari niyang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid upang mahulaan kung sinong manlalaro ang gagayahin ni Kais, at pagkatapos ay kakalabanin ni Taiga ang manlalaro. Ipinaliwanag niya na pansamantala siyang mawawalan ng silbi sa court, dahil kailangan niya ng oras para mag-observe. Nagpa siya si Kais at ang iba pa na bigyan siya ng pagkakataon dahil alam nilang kailangan nilang pigilan si Kais para manalo sa laro. Nagpapatuloy ang laro at nakakuha ng ilang puntos pa si Kais dahil sa 2 free throw. Nagmamadali si Taiga patungo sa goal para maka-score, ngunit tumakbo si Kais sa likod niya at pinigilan siya gamit ang lakas ni Murasakibara. Napunta ulit kay Kais ang bola at gumamit siya ng pekeng pagtalon para ipasa ang bola sa kanyang teammate. Pagkatapos ay ipinasa ng manlalaro ang bola pabalik sa kanya at muli siyang umiskor. Sinubukan ni Taiga na mag-counter-attack, ngunit sumugod siya sa likod niya at pinigilan din siya. Patuloy na umiskor ang Kaijo, at hindi nagtagal ay lumampas ang kanilang iskor sa iskor ng Siren. Sa 40 segundo na lang ang natitira sa laban, lahat ng manlalaro ng Siren ay tumakbo sa basket para sa counter-attack, at ang bola ay naipasa kay Hyuga, ngunit sinugod siya ni Kais para pigilan siya. Nang maisip ni Hyuga na mananakaw ang bola, tinapik ni Kuroko ang bola at ipinasa ito kay Taiga, na umiskor ng basket. Ang Siren ang nangunguna muli, at sinabi ni Kuroko kay Taiga na handa na siya ngayon. Sinimulan niyang markahan si Kais ng mag-isa, at naalala ni Kais ang mga nakaraang laro niya sa kanya. Siya ay nagmamadaling dumaan sa kanya, para lamang tumigil si Taiga sa susunod, at ginamit niya ang mga galaw ni Akashi sa kanya upang makalampas sa kanya. Saktong-sakto ang mga galaw ni Kais sa mga hula ni Kuroko. At sa susunod, naghahanda siyang gamitin ang pagtalon ni Murasakibara para maka-score, ngunit tinapik ni Azuki ang bola mula sa kanyang likuran. Kinukuha pa rin ni Kais ang bola at ipinasa ito kay Kasamatsu, na umiskor ng basket mula sa malayo. Sa 4 na segundo na lang ang natitira, ang mga manlalaro ng Siren ay hindi mukhang nabalisa, ngunit iyon ay dahil nahulaan na ni Kuroko ang lahat ng kanyang mga galaw at sinabi sa lahat ang tungkol sa kahihinatnan. Nahulog ang bola at agad na inihagis ni Teppei kay Taiga, na tumakbo patungo sa kanyang basket. Sinundan siya ni Kais at naabutan siya. Tumalon si Taiga sa hangin para gumawa ng shot mula sa malayo, ngunit napagtanto niya na hindi siya makakagawa ng tamang shot. Napansin niya si Kuroko sa likod niya, kaya ibinato niya ang bola sa board ng basket at ang bola ay tumalbog pabalik kay Kuroko. Pagkatapos ay ginawa niya ang kanyang phantom shot at umiskor ng 2 puntos. Sa pagtatapos ng laban, nanalo ang Siren sa laban at malakas na nagdiwang ang koponan. Inamin ni Kais ang kanyang pagkatalo kina Taiga at Kuroko, at sinabi nila sa kanya na hindi nila siya mapipigilan hanggang sa huli. Pagkatapos, umiyak siya ng husto sa balikat ni Kasamatsu. Ang pangkat ng Siren ay lumabas din, at napansin nila na tila napakasaya ni Kuroko. Ipinaliwanag niya na ito ang kanyang unang pagkakataon na umiskor ng isang layunin sa buzzer beater at lahat sila ay tinutokso sa kanyang pagiging masaya. Lumabas silang lahat, ngunit napansin ni Taiga na nawawala ang kanyang singsing, kaya bumalik siya sa court para hanapin ito. Sinamahan siya ni Midorima doon at binalaan niya si Taiga tungkol kay Akashi. Nang maglaon, nagtipon ang lahat sa bahay ni Taiga at ibinahagi ni Kuroko ang kanyang hikbi na kwento kung saan nagsimula siyang maglaro ng basketball noong ika-6 na baitang. Ipinaliwanag niya na tinuruan siya ng kanyang kaibigan ng basketball at nangako silang lalabanan ang isa't isa sa middle school. Noong nakaraan, nakatanggap si Kuroko ng liham mula sa kanyang kaibigan tungkol sa kung paano siya sumali sa basketball club, at nagpa siya si Kuroko na gawin din ito. Sa panahon ng mga pagsubok para sa basketball team, nalaman niya na walang sino man ang agad na mapipili para sa unang string, at pagkatapos ay pinamamahalaan ni Kuroko na mapili para sa ikatlong string.
Ngunit lahat sila ay nabigla nang magsimulang ipahayag ng manager ang player na napili para sa unang string. Napili sina Aomin, Midorima, Murasakibara at Akashi, at patuloy na nagsisikap si Kuroko upang maabot niya ang unang string na tulad nila. Isang araw, nahuhuli pa siya para magsanay, at hindi nagtagal ay napili si Akashi bilang vice captain sa kabila ng pagiging first-year student pa lang. Sinabi ni Akashi kay Midorima na sila ay malakas na, ngunit kailangan nila ng ika-6 na manlalaro na makakatulong sa kanila na baguhin ang daloy ng laro sa paraang hindi man lang mahulaan ng kalaban. Isang araw, late din dumating si Aomin sa court, at natakot siya nang nadatnan niya si Kuroko doon. Pero napagdesisyonan niya na pwede silang dalawa mag-practice araw-araw. Sinabi ng manager kay Kuroko na hindi siya sapat na mabuti para sa koponan, kaya dapat na siyang huminto, na halos sumuko na siya. Ngunit biglang napansin ni Akashi si Kuroko isang araw. Ipinaliwanag niya na wala siyang nararamdaman kapag nakikita niya si Kuroko, kahit na matagal nang naglalaro si Kuroko, at ang kakayahan ni Kuroko na hindi napapansin ay maaaring maging isang napakalakas na sandata para sa kanilang koponan. Sinabihan niya si Kuroko na hanapin ang natitirang sagot sa kanyang sarili at hanapin siya muli kapag nakita niya. Sinabi niya kay Midorima na si Kuroko ay may potensyal na maging ika-6 na tao. Kaya naman binigyan niya ng pagkakataon si Kuroko na umakyat mag-isa. Pagkalipas ng 3 buwan, pinuntahan siya muli ni Kuroko at hiniling na maglaro sa isang laro kung saan ipinakita niya ang kanyang pambihirang pagpasa, na nagpapasulong sa kanya ng manager sa unang string. Agad na siyang naglaro sa isang opisyal na laban, ngunit bumagsak siya sa simula, kaya napasub out siyang muli. Hindi nagtagal ay bumalik siya. Ngunit maraming pagkakamali at nakiusap si Aomin sa manager na bigyan siya ng isa pang pagkakataon sa susunod na laban. Sinabi sa kanya ni Akashi na pumasa ng mas mabilis kaysa dati at panatilihing mababa ang kanyang emosyon, na tumutulong kay Kuroko na gumanap ng mahusay. Napili siya bilang opisyal na ika-6 na tao, habang ang kanyang kaibigan noong bata pa ay napipili din bilang isang starter para sa sarili niyang koponan. Pagkaraan ng ilang oras, sa wakas ay sumali si Kais at napili si Akashi bilang kapitan. Nagpasya siya na hindi na nila kailangan si Haizaki, at ang kanilang coach ang namamahala sa kanilang pagsasanay habang papalapit ang mga pambansang kwalifikasyon. Naghiwalay din sina Midorima at Murasakibara, habang nagsisimula silang maging mas mahusay sa basketball at hinahamon sila ni Kuroko sa isang laban. Nahihirapan sina Murasakibara at Akashi na makipagsabayan sa koponan ni Kuroko, ngunit nagsimula ring mag-away sina Kais at Aomin, kaya napagtanto nilang lahat na sila ay tanga. Sa susunod na laban, lubos na sinisira ni Aomin ang ibang koponan ng mag-isa, na hindi nagpapagaan sa kanya, at sa lalong madaling panahon ay sinimulan silang tawaging Generation of Miracles. Napansin ni Akashi kung paano silang lahat ay na-demotivate, lalo na si Aomin. Nang naging tiyak na ang tagumpay, kaya nagpatupad siya ng bagong panuntunan upang patuloy silang makapuntos hanggang sa huli. Huminto si Aomin sa pag-ensayo, kaya tinanong ni Kuroko ang kanyang kaibigan noong bata pa kung paano niya ito matutulungan. Kinausap niya si Aomin tungkol dito at sinabihan siyang huwag nang magpigil sa kabilang team. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa mga kababayan kung saan nakatagpo ni Aomin ang isang matandang kaibigan, at nakita rin ni Kuroko ang kanyang kaibigan noong bata pa na nagngangalang Ojiwara. Pagkaraan ng ilang oras, ang Taiko ay sumalungat sa koponan ng kaibigan ni Aomin, at si Aomin ay nawala ang lahat ng kanyang interes nang makita niya na kahit ang kanyang kaibigan ay sumuko kaagad pagkatapos ng laban, na nagpapaisip sa kanya kung paano walang makakatalo sa kanya. Nakatanggap si Kuroko ng tawag at sinabi sa kanya ni Ojiwara kung paano natalo ang kanilang koponan, kaya hindi siya makakapaglaro laban kay Kuroko, ngunit patuloy siyang mag-cheer para sa kanya. Malapit nang makarating ang Taiko sa final, at humingi ng paumanhin ang coach kay Aomin dahil sa labis na pagpapabunga ng kanyang mga talento kaya hindi na niya ito natutuwa. Sinabihan niya si Aomin na huwag sumuko sa paglalaro dahil makakahanap siya ng isang araw na magbibigay sa kanya ng kompetisyon na muling magpapasaya sa kanya sa basketball, at madaling makuha ng Taiko ang kanilang pangalawang kampyonato. Pagkatapos, sinabi ng coach sa manager na sila ang may pinakamalakas na koponan, ngunit kailangan nilang tiyakin na magkakasama ang mga manlalaro, at siya ay bumagsak pagkatapos magsabi at siya ay isinugod sa ospital. Ngunit sa lalong madaling panahon ay huminto sa pagiging coach dahil sa kanyang lumalalang kalusugan, habang ginagawa niyang head coach ang manager. Nagsisimula ring mawalan ng interes sina Murasakibara at Midorima, at napansin ito ng coach, ngunit inutusan siya ng punong guro na ipagpatuloy ang paglalaro sa kanila kahit anong mangyari. Isang araw,
Nawalan ng ganang mag-practice si Aomin at sinabi sa kanya ng coach na hindi niya kailangang sumama sa pagsasanay kung ayaw niya, ngunit kailangan niyang maglaro sa lahat ng mga laro anuman ang mangyari. Sinubukan siyang balikan ni Kuroko, ngunit tinutulan ni Aomin na walang kwenta ang pagsasanay dahil madali niyang matalo ang lahat kahit walang mga pasa ni Kuroko. Sinubukan din ni Murasakibara na huminto sa pagsasanay, kaya sinubukan siya ni Akashi na maglaro sa pamamagitan ng paghamon sa kanya sa isang laban, ngunit pinipigilan siya ni Murasakibara na maka-score. Nagulat si Akashi na maaaring matalo siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, at nagising niya ang kanyang Emperor Eye sa unang pagkakataon. Inaagaw niya ang bola pabalik at madaling natalo si Murasakibara gamit ito, ngunit sinabihan ang mga manlalaro na gawin ang anumang gusto nila hanggat maaari nilang ipagpatuloy ang panalo ng koponan. Sinabihan niya si Kuroko na sumuko din, at sinabi ni Midorima kay Kais kung paano may dalawang personalidad si Akashi. Sinabi ni Akashi kay Kuroko na ang kanyang pangalawang personalidad ang pumalit ngayon, kung saan ang panalo lamang ang mahalaga at hindi nila kailangan ang pagtutulungan ng magkakasama hanggat maaari silang manalo. Ikinwento ni Momoy kay Kuroko kung paanong wala nang nakikipag-usap sa isa't isa tulad ng dati, at iniisip niya kung paanong hindi na sila ngumingiti habang naglalaro. Pagkatapos ng isang tiyak na laban, nakahanap si Kuroko ng nawawalang pag-aari ng isang manlalaro ng Siren, kaya sumama siya kay Momoy upang ibalik ito at napansin nila kung gaano kasaya ang mga manlalaro ng Siren. Nakita muli ni Ojiwara si Kuroko sa ikatlong kampyonato, at napansin niyang hindi na rin ngumingiti si Kuroko. Si Kuroko ay nasugatan sa isang laro, kaya pinuntahan siya ni Ojiwara, ngunit nakatagpo niya si Akashi na napansin na si Ojiwara ay mula sa koponan na kanilang makakalaban sa finals. Sinabi niya kay Ojiwara na hindi laruin ni Kuroko ang laban sa kanila, at hiniling ni Kuroko kay Akashi na huwag magpigil sa finals dahil magiging bastos ito sa kabilang koponan sa laban. Pinuntahan ito ni Kuroko at napagtanto na nakikipaglaro sila sa koponan ni Ojiwara. Siya ay nagsimulang umiyak at kalaunan ay nagtanong sa mga lalaki kung bakit nila ginawa iyon, ngunit ang kanilang mga tugon ay nagpapaunawa sa kanya na walang kabuluhan na ipaunawa sa kanila. Nagpasya siyang huminto sa paglalaro ng basketball at pumunta siya upang makipagkita kay Ojiwara, ngunit nalaman na ang laro laban sa Taiko ay sinira siya ng husto kaya huminto rin siya. Sinabi ng mga kasamahan ni Ojiwara kay Kuroko na ayaw ni Ojiwara na huminto siya sa paglalaro, at dapat niyang gawin ang lamig sa kanyang mga kasamahan sa koponan sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanila. Sa kasalukuyan, nalaman ng Siren ang buong kwento at pinagalitan nila si Kuroko sa pagsisikap na huminto sa nakaraan, na nagpapatawa sa kanya. Kinabukasan, ginupit ni Hyuga ang buhok ni Reiko at halos hilingin sa kanya na makipag-date sa kanya kung manalo sila, ngunit sa huli ay bumahing siya sa kanya, na sumisira sa sandali. Ang natitirang mga manlalaro ay naghahanda din para sa pangwakas na laban sa kanilang sariling paraan, at pumunta si Taiga upang makipagkita kay Tatsuya, kung saan silang dalawa ay nagkasundo. Naalala ni Kuroko ang lahat ng mga sandali na kasama niya ang kanyang mga kasamahan sa koponan, habang ang Tuho at Kaijo ay magkasalubong sa daan patungo sa laban. Ang Shotoko at Kaijo ay nagtungo sa ikatlong pwesto at ang Shotoko ang nanalo dahil hindi naglaro si Kais, dahil sa kanyang injury. Ang Rakuzen at Siren ay pumunta sa court para magpainit, at sinabi ni Kuroko kay Akashi na ipapakita niya sa kanya ang basketball ng Siren. Ipinakilala ng tagapagbalita ang lahat ng mga manlalaro ng Siren ng paisa-isa, at sa panahon ng pagpapakilala para sa Rakuzen, napansin nila ang isang manlalaro na pakiramdam na katulad ni Kuroko. Sa wakas ay nagsimula na ang laban at nagpasya si Taiga na kunin ang tip. Nakuha niya ang bola at agad na inilunsad ni Kuroko ang isang napakabilis na pasa, ngunit hinarap ito ni Hyuga. Hinarangan ng magandang batang lalaki ng Rakuzen na nagngangalang Leo ang layup at ipinasa ni Akashi sa isa pang manlalaro na nablock ni Taiga. Nakaharap niya si Akashi at tumalon sa ibabaw niya para kunin ang unang puntos ng laro. Inihayag ni Aomi na tinuruan niya si Taiga kung paano pumasok sa zone, ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin agad ito ni Taiga. Sa sandaling magsimula ang laban, tumalon siya upang gumawa ng isa pang shot sa parehong paraan, at sinubukan siyang pigilan ng tagapagtanggol ng Rakuzen, ngunit lumampas ito sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ni Aomi na ang zone ay kumokonsumo ng tibay sa parehong paraan na nawawala ang tubig mula sa isang batya kapag kinuha mo ang plus, at na si Taiga ay mapapagod bago ang kalahating oras kung hahayaan siya ng mga manlalaro ng Siren na magpatuloy. Nananatili si Rakuzen sa 0 points habang pinipigilan sila ni Taiga na maka-score ng 2, at sinabihan ni Riko si Mito na mag-warm up dahil malapit na siyang masub.
Ipinaliwanag niya na kailangan nilang tiyakin na nakatutok lang si Taiga sa opensa para hindi maubusan ang kanyang stamina, at isub niya si Mitabi para kay Kuroko. Sinabihan ng mga lalaki si Taiga na tumutok lamang sa offense, at nagpa siya si Akashi na markahan si Taiga mismo. Ipinasa ni Azoki ang bola kay Taiga, na dumaan kay Akashi sa kabila ng paggamit niya ng Emperor Eye at tumalon siya para isagawa ang kanyang iconic meteor jump, ngunit na-miss niya ito. Sinabi sa kanya ni Akashi na sadyang pinalampas niya ito, at ipinaliwanag ni Rico na ginawa ito ni Akashi upang gumawa ng mas malawak na hakbang si Taiga na haantong sa pagkawala niya ng shot. Ang Rokuzan ay pumunta sa isang bakod at si Akashi ay nakaharap kay Taiga, habang si Aomin ay nagpapaliwanag na ang pagkatalo kay Akashi ngayon ay maaaring itapon si Taiga sa zone. Binasag ni Akashi ang bukong-bukong ni Taiga at sinubukan ni Azoki na nakawin ang bola, ngunit ipinasa ito ni Akashi kay Leo. Sinubukan ni Teppei na pigilan siya, ngunit inihagis niya ang bola patungo sa net pagkatapos na dumaan sa kanya, ngunit pinigilan ni Metabe ang bola bago ito pumasok sa net. Ang Siren ay bumalik sa opensa at si Taiga ay nagtataka kung paano niya matatalo si Akashi. Pinakalma siya ni Metabe at nabawi niya ang focus sa kabila ng paglabas ng zone. Nakascore ang Siren at pinabalik ni Rico si Kuroko para makapagpatuloy sila sa pag-score kahit wala ang zone ni Taiga. Minamarkahan ni Kotaro si Taiga at nananatili sa kanya, ngunit dumaan si Taiga kay Kuroko na ipinasa ito kay Hyuga, ngunit hindi nakuha ni Hyuga ang kanyang pag-shot. Muling umatake ang Rakuzen at umiskor si Kotaro matapos mag-dribble lampas kay Taiga gamit ang kanyang bilis. Naharang ang pasa ni Kuroko, na ikinagulat ng lahat at muling nakapuntos ang Rakuzen. Napagtanto nilang lahat na humihina ang kawalan ng presensya ni Kuroko, at ipinaliwanag ni Akashi na ang kanyang mga espesyal na galaw ay nagsimulang maging kakaiba, lalo na ang kanyang buzzer beater. Ninakaw ni Akashi ang bola mula kay Azoki at si Kuroko ay na-subbed out, ngunit sinabi sa kanya ni Rico na siya ay ibabalik muli sa lalong madaling panahon. Pinabalik niya siya pagkatapos makipag-usap sa kanya, at naalala niya kung paano niya sinabi sa kanya na hayaan ang kabilang team na sirain siya para mawala muli ang presensya niya. Nabigo siyang dumaan sa tagapagtanggol at naharang pa siya. Nang makahabol ang Rakuzen, patuloy na nabigo si Kuroko, ngunit umiskor si Hyuga ng 3-point na nagtatapos sa unang quarter sa isang tie. Sinabi ni Rico kay Kuroko na dapat siyang umupo hanggang sa makaisip sila ng solusyon, at tiniyak ni Kuroko sa lahat na babalik siya sa court sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang laban at napagtanto ni Aomin na ang number 5 Rakuzen na may pangalang Mayuzumi ay katulad ni Kuroko. Ginampanan niya ang pasa ni Kuroko na nagbibigay ng puntos sa Rakuzen at tinawag siya ni Akashi na mas magandang bersyon ng Kuroko sa nakaraan. Lumapit si Akashi kay Mayuzumi at sinabi sa kanya na ang kanyang kakulangan sa presensya ay nagpapaalala sa kanya ng The Phantom Sixth Man of Taiko Kuroko. Sinabi sa kanya ni Mayuzumi na gusto niya ang kanyang sarili at ayaw niyang gumawa ng mga boring pasa dahil mas gusto siya ni Akashi. Sa court, patuloy na nagpapasa si Mayuzumi na tumutulong sa kanyang mga kasamahan sa pag-score ng mga layunin at kapag hindi siya makapasa, siya na lang ang nag-shoot ng bola. Napansin niya na pinagmamasdan siya ni Kuroko at pagkatapos ay inilipat ni Rico si Furihate sa court. Inilagay siya sa harap ni Akashi at agad siyang natumba. Agad siyang nilagpasan ni Akashi, ngunit sa halip ay nadatnan niya si Taiga, na siyang plano noon pa man. Nilampasan pa rin ni Akashi si Taiga at sinubukang maka-score, ngunit itinapat ni Taiga ang kanyang bola mula sa likuran. Nabigo si Akashi na makapuntos at iniwan ni Mayuzumi si Furihate, dahil sa tingin niya ay mahina lang siya ngunit manlalaro. Ang bola ay napupunta kay Furihate na umiskor ng 3-point, ngunit nang muli niyang hinarap si Akashi, nilampasan lang siya ni Akashi. Nag-timeout ang Rakuzen at napagtanto ni Furihate na nawala ang lahat ng kanyang lakas. Kaya isa pang unang taon. Hinihiling ni Fukuda na lumipat sa halip. Nagpapatuloy ang laban kung saan magkaharap sina Leo at Hyuga at nai-score ni Leo ang unang 3 points. Si Hyuga ay nagsimulang maging fangirl sa pag-iisip sa kanya, ngunit pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na kailangan niyang manalo at nag-shoot siya ng 3 puntos din. Ang labanan ng 3-pointer ay nagpapatuloy at pagkatapos ay inilabas ni Leo ang isa pa sa kanyang mga espesyal na galaw, kung saan siya ay karaniwang tumatalon upang gumawa ng isang shot, ngunit napagtanto ni Hyuga na hindi siya makagalaw bilang tugon. Si Leo ay nakakuha ng 3 puntos at sinabi niya kay Akashi na maaari siyang pumunta ng isa pang beses. Muli siyang humarap kay Hyuga at tumalon, kaya tumalon si Hyuga para pigilan siya. Pagkatapos ay bumaba siya at tumalon muli dahil hindi lamang siya nakakakuha ng mga puntos, ngunit gumawa ng foul si Hyuga.
Nakakuha si Leo ng libreng throw at nakakuha siya ng mas maraming puntos sa ganitong paraan. Nagpa siya si Teppei na pigilan ang tagapagtanggol na nagngangalang Nabuya, ngunit pinigilan siya ni Nabuya dahil sa mas mabigat na timbang at lakas. Ipinaalala sa kanya ni Nabuya na minsan siyang natalo laban sa kanya noong middle school, at pinayuhan siya ni Teppei na hasain ang kanyang mga kasanayan dahil sa kung saan siya ay nagsasanay sa kanyang mga kalamnan. Patuloy na natatalo si Teppei kay Nabuya at dahan-dahang tumataas ang iskor sa pagitan ng mga koponan dahil ang mga miyembro ng Rakuzen ay isa-isang umiskor ng puntos, habang ang mga manlalaro ng Siren ay nagpupumilit na harangan ang kanilang mga pag-atake. Napapagod si Fukuda, kaya napaalis na rin siya at tumataas ang agwat ng iskor hanggang 25, habang si Akashi ay gumagawa ng isang alley loop shot na katulad ni Taiga. Sa wakas ay magsisimula na ang ikatlong quarter, ngunit hindi nawalan ng pag-asa ang Siren at agresibo silang umatake habang nakatres si Hyuga. Nag-offense ang Rakuzen at gumawa si Leo ng isa pang tres kasama ang pagkuha ng free throw sa pamamagitan ng paggawa ng foul kay Hyuga. Sinubukan niyang tumutol sa referee dahil sa desperasyon, ngunit sa huli ay nakakuha siya ng isa pang technical foul para sa pagtatalo, na nagdala ng kanyang foul count sa 4. Nakuha muli ni Taiga ang bola, ngunit ninakaw ito ni Akashi at tumawag ang Siren ng timeout. Inaakala ng lahat na hindi na makakabawi ang Siren. Ngayon ay muling pumasok si Kuroko at sinabi kay Akashi na hindi siya susuko hanggang sa huli, ngunit sinabi sa kanya ni Akashi na ang kanyang determinasyon ay walang kabuluhan dahil hindi sila maaaring manalo laban sa kanya. Nagkaharap sina Kuroko at Mayuzumi, at sinubukang tumera ni Mayuzumi matapos siyang mag-dribble, ngunit hinarangan siya ni Taiga, na nagpapahintulot sa Siren na makapuntos. Hinayaan nila si Mayuzumi na tumera sa susunod na paglalaro, kaya napagtanto niya na mas gugustuhin ng Siren na maka-score siya kaysa hayaan kay Akashi ang bola, na ikinagalit niya. Muli siyang umiskor, ngunit umiskor din ang Siren sa susunod na paglalaro, at nagawang mawala ni Kuroko sa paningin ni Mayuzumi. Hinarang niya ang bola at ipinasa kay Taiga, na pinasok ito. Napagtanto ni Mayuzumi na sadyang ginawa siyang maging standout ni Kuroko upang siya mismo ay mawala, at mabilis siyang nagpadala ng hindi tumpak na pasa kay Kotaro, na hindi nakuha ang pag-shot. Ninakaw ni Akashi ang bola pabalik at sinubukan siya ni Taiga na pigilan habang papasok siya muli sa zone, ngunit sa halip ay umatras siya kay Akashi. Halos mag-shoot si Akashi, ngunit napagtanto na maaari pa rin siyang maabot ni Taiga sa kabila ng malaking agwat, at ipinaliwanag ni Aomin na mas malalim pa ang zone ni Taiga kaysa sa huling pagkakataon. Ginagamit ni Akashi si Mayuzumi para ipasa ang bola kay Nabuya, na umiskor. Ngunit hinarang muli ni Taiga si Mayuzumi sa susunod na paglalaro habang sinasadya ni Kuroko na makapasa sa kanya. Muling umiskor ang Siren at nag-timeout ang Rakuzen, ngunit pinananatili nila si Mayuzumi sa laro sa kabila ng kanyang mahinang pagganap. Ginagamit ni Akashi ang bagong ginawang presensya ni Mayuzumi upang idirekta ang atensyon ni Taiga sa kanya, na nagpapahintulot sa Rakuzen na makapuntos. Ganoon din ang ginagawa niya sa susunod na paglalaro, na nagpapahintulot kay Nabuya na maka-score kay Teppei, ngunit nakascore ang Siren gamit ang mabilis na pass ni Kuroko. Sinubukan ni Kotaro na mag-dribble ng pass kay Azuki, ngunit hindi siya pinalampas ni Azuki, kaya ginamit ni Kotaro ang lahat ng 5 daliri sa susunod na pagkakataon, na nagpapahintulot sa kanya na maka-score. Muli silang nagtagpo at nanalo rin si Kotaro sa pagkakataong ito. Ngunit sa ikatlong laban, halos nakawin ni Azuki ang bola. Si Kotaro ay hindi sinasadyang nakapasok sa hanay ni Taiga habang iniiwasan siya, at ang Siren ay nagpapatuloy sa pag-oopensa habang si Taiga ay nakapuntos ng isang alley-up mula kay Azuki. Nawala ang init ng ulo ni Kotaro at aksidenteng napasa kay Mayuzumi, ngunit na-intercept ni Kuroko ang pasa na nagpapahintulot sa Siren na maka-score muli. Siya ay labis na nagalit, ngunit kinalma ang sarili at hiniling kay Akashi na huwag ipasa ang bola sa kanya pansamantala. Magkaharap sina Akashi at Taiga at sinubukan ni Taiga na lumalim sa zone, ngunit ginagamit ni Akashi ang sandali ng distraction upang makapuntos. Nakuha ni Leo ang bola sa susunod na paglalaro at na-miss niya ang shot dahil sa unpredictableness ni Taiga. Ngunit naka-score pa rin ang Rakuzen sa rebound. Nakabawi ang Siren, salamat sa tulong ni Taiga at tinuya ni Nabuya si Teppei sa pagpasa, ngunit pinatahimik ni Taiga si Teppei. Nakuha muli ni Leo ang bola at nagawang hadlangan ni Taiga ang kanyang paningin, ngunit pumasok pa rin ang bola. Sa wakas ay napagtanto ni Hyuga kung paano pipigilan ang tres ni Leo salamat sa kanya at hiniling na isub muli sa kabila ng 4 na foul. Natapos ang ikatlong quarter at naghanda si Hyuga na bumalik sa court,
habang binabalaan ni Akashi si Leo na manatiling magbantay laban kay Hyuga. Si Mayuzumi ay nakaramdam na may mali kay Akashi, at nagsimulang sumakit ang tuhod ni Teppei, ngunit humakbang siya pabalik sa court nang walang sinasabi. Ipinasa ni Kuroko ang bola kay Hyuga sa sandaling magpapatuloy ang laban at agad siyang umiskor ng 3-point. Nakuha ni Leo ang bola sa susunod na paglalaro at sinubukang gawing foul muli si Hyuga, ngunit hindi nahulog si Hyuga dito dahil pinalampas niya si Leo. Ginagamit ni Teppei ang lahat ng kanyang lakas sa kabila ng pinsala at nanalo sa rebound laban kay Nabuya. Dumaan siya kay Taiga na nagdunk dito, na nagpawala ng galit kay Nabuya at muling nagkaharap sina Leo at Hyuga sa susunod na play. Kinuha ni Leo ang shot at napigilan ito ni Hyuga sa unang pagkakataon at ipinasa ni Kuroko ang bola kay Teppei na nasa ilalim ng net. Sinubukan ni Nabuya na pigilan siya, ngunit si Teppei ay dumaan kay Hyuga na umiskor ng isa pang 3-point. Si Mayuzumi ay nagtataka kung bakit wala pa ring ginagawa si Akashi sa kabila ng pagkawala ng mga puntos. Napansin niya na ipinapasa ni Akashi ang bola upang maiwasan si Taiga, at naalala ni Akashi ang pagsubok na pumasok sa zone na sadyang tulad ni Aomin. Hinamon niya ang tatlong uncrowned kings, na sa wakas ay nagbigay daan sa kanya na malaman kung paano siya makapasok sa zone na sinadya. Sa kasalukuyan, muling umiskor si Teppei kay Nabuya, at ipinapasa ni Akashi ang bola sa kanyang mga kasamahan nang hindi gumagalaw sa kanyang pwesto. Naalala ni Leo kung paano sinabi ni Akashi sa kanila na ang kanyang trigger na pumasok sa zone ay kapag siya ay nawalan ng pag-asa sa kanyang mga kasamahan sa koponan at sinusubukang makamit ang tagumpay sa kanyang sarili. Nakuha ni Taiga ang bola at nagmamadaling magsagawa ng isa pang meteor jam, ngunit madaling na-swipe ito ni Akashi mula sa kanya habang papasok siya sa zone. Madali niyang dinidribble si Taiga at ang buong koponan ng Siren ng mag-isa bago umiskor, na ikinagulat ng lahat. Tumawag si Rico ng timeout kung saan idineklara ni Taiga na haharapin niya si Akashi ng mag-isa, at sumang-ayon dito ang natitirang bahagi ng koponan. Ipinaliwanag ni Aomin na kailangan mong buksan ang isang napakalaking pinto upang makapasok sa zone, at pumasok ka sa tubig pagkatapos nito. Kung mas nakatutok ang isang tao, mas lalo siyang lumulubog. Ngunit may isa pang pinto sa ibaba na binabantayan ng walang mukha na kahit na hindi pa niya nabubuksan, at si Taiga ay mananalo lamang kung bubuksan niya ang pangalawang pinto. Nakuha muli ng Siren ang bola, ngunit mabilis nilang napagtanto na napakalaki ng hanay ni Akashi dahil madali niyang nakawin ang bola, at sinubukan siyang pigilan ni Taiga. Madaling nagsagawa ng ankle breaker si Akashi, ngunit sinubukan ni Taiga na bumangon, kaya ginawa niya itong muli bago umiskor. Sinabi ni Akashi sa kanyang mga kasamahan sa koponan na ang pinakamaliit na magagawa nila ay ihinto ang tres, ngunit magagawa rin niya iyon sa kanyang sarili kung mabigo sila at nakawin niya ang bola mula kay Taiga sa susunod na paglalaro. Iniisip ni Taiga kung paano niya mabubuksan ang pangalawang gate at hiniling sa kanya ni Kuroko na sumuko sa pakikipaglaban ng mag-isa. Kaya nagpa siya si Taiga na makipaglaban sa koponan. Sinubukan nilang maka-score sa labas ng hanay ni Akashi, ngunit nagawa pa rin niyang pigilan sila at lahat sila ay nagsama-sama para pigilan siya. Madaling nag-dribble si Akashi lampas kay Taiga, ngunit lumilitaw si Kuroko mula sa likuran pagkatapos mahulaan kung paano kikilos si Taiga, at hinampas niya ang bola mula sa kamay ni Akashi. Nakuha ni Taiga ang bola at naabutan siya ni Akashi, kaya sinubukan niyang magsagawa ng alley-oop gamit ni Kuroko, ngunit humakbang muli si Akashi sa pagitan. Sa wakas ay binuksan ni Taiga ng bahagya ang pangalawang gate at nagdunk sa ulo ni Akashi, na nagpaalala kay Murasakibara kung paano na-unlock ni Akashi ang Emperor Eye noong huling beses na natalo siya. Na-miss ni Akashi ang kanyang susunod na shot, na ikinagulat ng lahat nang umalis siya sa zone at ang puwang ay bumaba sa 10 puntos. Naaabala siya at patuloy na natatalo ang bola dahil sa pagkabigla, kaya sa wakas ay ipinasa niya kay Leo, ngunit napalampas din ni Leo ang kanyang shot. Muling umatake ang Siren at umiskor si Hyuga gamit ang layup. Muli silang umiskor sa susunod na paglalaro. Nawalan ng bola si Akashi kaya tumawag ang Rakuzen ng timeout, habang ang gap ay bumaba sa 2. Halos isub out siya ng coach, ngunit tinanong ni Mayuzumi si Akashi kung sino talaga siya, na nagpapaalala kay Akashi sa kanyang pinakamaagang memorya. Ang kanyang pangalawang personalidad ay nagsasabi sa kanya na siya ay isang kahinaan na umusbong sa kagustuhang laging manalo na pumuputok din, dahil natalo siya sa unang pagkakataon. Bumalik ang kanyang unang personalidad at nagsimula siyang ngumiti habang pinasasalamatan niya si Mayuzumi sa pagtulong sa kanya na bumalik sa kanyang katinoan muli. Ipinagpatuloy ang laro at napansin ni Taiga kung paano naiiba ang paglalaro ni Akashi habang mabilis siyang dumaan at tumpak na pumasa kay Leo.
Habang napagtanto ni Kuroko na bumalik na si Akashi sa kanyang dating sarili, at napagtanto ng lahat ng mga manlalaro ng Taiko na si Akashi na kilala nila ay bumalik, at ginagamit ni Akashi ang kanyang mga kasamahan na tumutulong sa kanila na makapuntos. Iniisip ni Taiga kung paano siya nakaramdam ng lamig sa kabila ng pagiging mahina ni Akashi kaysa sa iba pang mga manlalaro ng Generation of Miracle. Sinabi ni Akashi kay Taiga na bumalik na siya sa dati niyang sarili at hindi na magbabago ng malaki, ngunit magbabago ang kanyang mga kasamahan sa koponan. Pumasok siya sa zone at pinapasok din ito ng kanyang mga kasamahan sa koponan, ngunit ipinaliwanag ni Rico na hindi ito totoong zone dahil ginamit ni Akashi ang Emperor Eye para ilabas ang kanilang nakatagong potensyal. Potensyal na nagpapahintulot sa kanila na makapasok dito. Ang mga manlalaro ng Siren ay nahihirapang pigilan sila at si Taiga ay humaharap sa kanila ng mag-isa, ngunit sa huli ay nakakuha siya ng puntos habang nauubos ang kanyang stamina. Lumabas siya sa zone at nabigo ang Siren na dumepensa nang wala siya dahil nauubusan na rin sila ng lakas. Biglang nag-cheer si Ojiwara kay Kuroko na may hawak na bola para ipakita na hindi siya bumitaw, at nag-cheer din sina Aomin, Kais at Midorima para sa kanila. Nabawi ng Siren ang lakas ng loob at sa wakas ay nakita ni Taiga ang Paigura na nakatayo sa harap ng pangalawang gate, kaya nakipag-usap siya sa kanyang mga kasamahan sa koponan. Nagpapatuloy ang laban at napansin ni Akashi ang kanilang kakaibang galaw, habang pinipigilan ni Taiga si Kotaro sa pag-score sa tulong ni Hyuga. Matapos makapasok muli sa zone, napagtanto ni Akashi na ang buong koponan ay tumutugma sa paggalaw ni Taiga, at sinabi sa kanya ni Taiga na ang tunay na zone ay nagtatrabaho kasama ng iba pa. Mabilis silang dumaan sa mga tagapagtanggol at umiskor, na ikinagulat ng lahat. Tinanggap ni Aomin na hindi siya maaaring manalo ng mag-isa at halos napigilan ni Akashi ang pag-atake ng Siren bago naka-score pabalik sa kanyang zone. Muling umatake ang Siren laban sa desperadong depensa ng Rakuzen at unti-unti na silang nakapuntos na may ilang segundo na lang ang natitira sa laro. Sinubukan ng Rakuzen ang lahat ng makakaya na panatilihin ang bola, at nagawa ni Azuki na makasagap ng isang pasa habang perpektong ipinapasa niya kay Hyuga, na kinopya si Leo para gumawa ng tres, kasabay ng paggawa sa kanya ng foul. Nagpa siya ang Siren na makaligtaan ang free throw para maka-score sila ng dalawa gamit ang rebound na maglalagay sa kanila sa pangunguna, at inihanda ni Teppei ang kanyang sarili para makuha ito. Ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas at nakuha niya ito. Ipinasa niya ang bola kay Kuroko, na nagpeke ng shot, kaya sinubukan ni Akashi na harangan siya, ngunit nagpadala siya ng alley-oop kay Taiga sa halip, na nagdunk nito bago ang huling buzzer, na sinisiguro ang tagumpay ng Siren. Ipinagdiriwang ng koponan ang panalo nito at binabati ni Akashi si Kuroko sa pagkapanalo. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik ang mga manlalaro ng Siren sa kanilang normal na gawain. Nakita nila si Teppei na umalis para sa kanyang operasyon sa Amerika, at sinabi ni Ojiwara kay Kuroko na siya ay maglalaro laban sa kanya sa susunod na taon. Bumalik si Aomin sa pagsasanay at pinasalamatan ni Akashi si Mayuzumi sa kanyang tulong sa basketball. Nang pumasok si Taiga sa kanyang middle school, sinabi niya sa kanyang klase na nanggaling siya sa Amerika at ang pangarap niya ay maging NBA player. Nang maglaon, naglaro siya ng walang kamali-mali sa basketball club, ngunit tinutuya siya ng mga ito na hinding-hindi siya makakahanap ng talentong Amerikano dito. Hindi nagtagal ay nagsimula na silang umiwas sa kanya at hiniling ni Taiga na may mag-alis sa kanyang pagkabagot. Sa kasalukuyan, naglalakad sila ni Kuroko nang makatanggap siya ng tawag mula kay Alex na nagbabahagi ng ilang balita sa kanya. Pareho silang manood ng live na laro kasama ang kanilang mga kasamahan sa koponan kung saan ang isang sikat na American street basketball team na nagngangalang Jabberwock ay nakikipaglaro sa isang Japanese team sa court. Ang ilan sa mga kilalang manlalaro, tulad ni Kasamatsu Imayoshi, ay naglalaro laban sa mga manlalaro ng Jabberwock at nagsimula ang laban. Habang ang mga manlalaro ng Hapon ay nakakakuha ng ilang puntos, ang mga manlalaro ng Jabberwock ay nagsimulang maglaro ng seryoso at ipinakita nila ang kanilang kahanga-hangang taktika sa basketball sa kalye. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula silang mag-score ng mga puntos. Ngunit walang katapusan din nilang tinutokso at tinutuya ang mga manlalarong Hapones. Pinagtatawanan nila sila habang umi-score sila ng mga puntos at kalaunan ay nagtatapos ang laban kung saan ang Jabberwock ang nanalo. Sinasabi nila sa lahat na ang mga manlalaro ng Hapon ay dapat magpakamatay bago maglaro ng ganitong kalunos-lunos na basketball, at niluraan pa nila ang kamay ni Kasamatsu. Hinahamon sila ni Kajay Tora na maglaro ng revenge match sa loob ng isang linggo, at sumang-ayon sila dito dahil mas gusto nilang ipahiya ang mga manlalaro ng Hapon.
Pagkatapos ay tinitipon ni Kajitora ang lahat ng mga manlalaro ng Generation of Miracle kasama sina Kuroko, Taiga at Hyuga, kasama ang ilang mahuhusay na manlalaro tulad ni Takao. Sinabi niya sa kanila na kailangan nilang talunin ang American team at syempre sila ay na-motivate. Hindi nagtagal, lahat sila ay sama-samang nagsasanay at narinig ni Kajitora na ang Jabberwock team ay nagdudulot ng gulo sa ilang bar, kaya siya ay lumabas upang harapin sila. Hinahamon ni Kei si Taiga sa one-on-one match at napansin nilang wala si Kuroko sa kanila. Samantala, sinundan ni Kuroko si Kajitora at nagpakilala bago tumutol na lahat ay may karapatang maglaro ng basketball. Sinipa siya ng kanilang kapitan, ngunit sa wakas ay dumating din ang iba pang mga lalaki, at nagpasya silang kunin si Kuroko sa halip na makipag-away. Patuloy silang tinutuyan ng mga manlalaro ng Jabberwock at sinabihan sila ni Akashi na tumahimik dahil pupunasan nila ang sahig kasama nila sa laban. Kinabukasan, sa wakas ay humarap ang Team Vorpal Swords laban sa Team Jabberwock at nakuha ng Vorpal ang bola. Sa panahon ng tip, nakuha ni Akashi ang bola at ipinasa kay Aomin na nag-dunk nito. Gumamit siya ng istilong street sword sa kanyang susunod na paglalaro upang maka-score muli at sinubukan ng kanilang kapitan na mag-dribble lampas kay Akashi sa susunod na paglalaro ngunit nabigo itong gawin. Kaya pumasa siya sa isa pang manlalaro na naharang ni Murasakibara. Gumawa ng mahabang 3-point si Midorima at nagtatapos ang unang quarter kung saan sila ang nangunguna. Ngunit isang Jabberwock player na nagngangalang Silver ang dumaan kay Aomin bago nag-dunk kay Murasakibara nang magsimula ang second quarter. Hinarangan niya ang shot ni Akashi sa susunod na play bago umiskor ng maraming beses ng mag-isa sa mga susunod na play. Nag-timeout ang Vorpal at pinapasok sina Kuroko at Taiga. Nagtutulungan sina Taiga at Aomin para pigilan si Silver at nakuha ng Vorpal ang score habang umiskor si Taiga. Nakuha muli ni Silver ang bola at nag-double team sa kanya sina Murasakibara at Taiga, kaya sinubukan niyang mag-dribble lampas sa kanila, ngunit ninakaw muli ni Aomin ang bola. Dumaan siya kay Kuroko na pinadala ito ng diretso kay Kais, na inilagay ito sa net at natapos ang ikalawang quarter na may gap na 2 puntos lamang. Nagalit si Silver, ngunit sinabihan siya ng kanilang kapitan na nagngangalang Gold na tumahimik, na agad namang nagpakalma sa kanya. Magsisimula ang ikatlong quarter at napakabilis ng pagpasa ni Gold sa isang bukas na kasamahan kaya walang nakakita ng pasa. Nablock ang combo play ni Kuroko at Taiga sa susunod na play at muling ginawa ni Gold ang kanyang instant pass para ipadala ang bola kay Silver, na nag-dunk nito kay Murasakibara. Patuloy na umiskor ang Jabberwock dahil sa mga pass ni Gold, na nagpalaki muli ng agwat at nakuha ni Akashi ang sub para kay Kuroko. Pumasok si Aomin sa zone at gumamit si Kais ng perfect copy para nakawin ang bola mula kay Silver, bago sila magsama-sama para makapuntos. Muling umiskor ang Jabberwock gamit ang long shot, kaya hiniling ni Kais kay Aomin na hayaan siyang hawakan si Silver ng mag-isa at ito ay nagalit sa kanya. Nawala ang galit niya at ninakaw ni Kais ang block gamit ang kanyang perfect copy ng Murasakibara bago nagmamadaling umiskor, habang inaalala kung paano sinabi sa kanya ni Kasamatsu na ipaghiganti ang kanyang pagkawala. Nag-dunk siya kay Silver at pumasok sa zone habang ginagamit ang perfect copy kaliwat kanan. Umiskor siya ng maraming puntos ng mag-isa, ngunit mabilis siyang napagod, kaya na-sub si Midorima sa kanyang lugar sa susunod na paglalaro. Muling lumabas ang ibang personalidad ni Akashi at ginamit niya ang Emperor Eye para nakawin ang bola mula kay Gold na muling sumubok na umatake. Muli siyang tinalo ni Akashi. Pumasa siya kay Taiga na sinubukang maka-score ngunit pinigilan siya ni Silver, kaya pumasa pa sila hanggang sa tuluyan na itong may pasok ni Murasakibara. Agad na napagtanto ni Gold ang kahinaan ng Emperor's Eyes, kaya nagsimula siyang pumasa sa labas ng range nito at agad na tumawag ng timeout ang Vorpal. Ipinaliwanag ni Akashi na kailangan nila ng 3-pointer sa kabila ng mga tagapagtanggol na nakatuon kay Midorima, at nagpasya siyang kumuha ng mga mapanganib na shot sa panahon ng laban. Tumalon siya nang wala ang bola at ipinasa ito ni Akashi nang walang kamalimali sa kanyang mga kamay na nagpapahintulot sa kanya na maka-score ng 3-point. Umiskor siya ng 2 pang magkakasunod na 3 puntos at ang agwat ay bumaba sa 3 puntos. Nakuha ni Gold ang bola at sinabi na siya ay nasa sabik na maglaro laban sa isang taong may parehong kakayahan, habang inihahayag niya ang sarili niyang Emperor Eye. Ibinunyag niya na ang kanyang Devil Eyes ay iba sa Emperor Eyes ni Akashi at nalampasan niya si Akashi bago ipasa sa isa pang manlalaro na nagtera nito sa net. Ipinaliwanag ni Gold na mahuhulaan lamang ni Akashi ang kinabukasan ng player na kanyang tinututukan, habang maaari niyang hulaan ang hinaharap ng bawat manlalaro sa court.
Nakuha ni Akashi ang bola sa susunod na paglalaro at nakipag head-to-head siya laban kay Gold, ngunit pantay ang paglabas nila, kaya pinasa niya kay Aomin na naharang ni Gold bago siya maka-score. Pinamunuan niya ang counter-attack at nagsasagawa ng ankle breaker kay Akashi bago na i-score si Taiga, habang nakakuha rin ng free throw. Tinulungan ni Murasakibara si Akashi na tumayo at hiniling sa kanila na hayaan siyang lumaban kay Silver ng one-on-one para maiwang mag-isa si Gold. Itinali niya ang kanyang buhok at humarap kay Silver, ngunit naharang siya sa kanyang unang pagtatangka. Muli siyang humarap at natatalo rin sa pagkakataong ito, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pananabik. Hinarangan niya si Silver sa susunod na paglalaro at nagawa niyang i-score siya. Muli siyang nakapuntos, ngunit bumagsak siya dahil sa banggaan at ipinahayag ng doktor na hindi na siya makakapaglaro dahil sa bali. Napagtanto nila na sinadya siyang mahulog ni Silver, na ikinagalit nila at hiniling ni Kuroko na masab sa lugar ni Murasakibara. Sinubukan ni Jabberwock na umatake sa susunod na paglalaro, ngunit sina Aomin at Taiga ay sabay-sabay na pumasok sa zone habang ipinagtatanggol nila ang net. Pinangunahan ni Akashi ang counter-attack at sinabi sa kanya ni Gold na hindi siya matatalo ni Akashi. Ngunit sumagot si Akashi na hindi niya kailangang talunin siya dahil dumating na ang kanilang ika-6 na player. Pumasa siya kay Kuroko na nagpadala nito kay Aomin at sinubukan siyang pigilan ni Silver, ngunit umiskor siya mula sa likod ng glass. Hinarang ni Kuroko ang isang pasa sa sandaling magsimula ang susunod na paglalaro at nagsagawa ng isang phantom shot upang maka-score, ngunit mabilis itong binawi ni Gold pagkatapos mag-dribble sa buong koponan bago mag-dunk kay Taiga. Magkasunod na umiskor ang dalawang koponan at sa wakas ay bumaba ang laban sa huling ilang segundo kung saan nangunguna ang Jabberwock ng 4 na puntos. Nakuha ni Gold ang bola at nakipag-usap si Akashi sa isa pa niyang personalidad tungkol sa kanilang Emperor Eye na maaaring hindi kumpleto dahil naghiwalay sila, kaya kailangan nilang magsama-sama para ma-unlock ang buong potensyal nito na talunin si Gold. Ang isang tao ay nagpasya na si Akashi ay tama at kailangan nilang manalo, kaya ang dalawa ay nagsama sa unang pagkakataon. Hinulaan ni Akashi ang buong court at hinuhulaan na malamang natatahakin ni Gold ang pinakamahusay na ruta na nagpapahintulot sa kanya na matagumpay na nakawin ang bola mula sa kanya. Ang pagmamadali sa counter-attack habang ang mga manlalaro ng Jabberwock ay nagmamadali sa depensa. Ngunit ipinasa niya ang bola kay Midorima na nag-shoot ng 3-point na nagpapataas ng gap sa 1 puntos. Nakuha muli ni Gold ang bola sa huling 10 segundo at iniisip niya kung paano nila kailangang hawakan ang bola sa opensa na magsesecure ng panalo. Siya at si Akashi ay nag-head-to-head, ngunit pinapanatili niya ang pag-aari ng bola hanggang sa lumitaw si Kuroko nang wala saan upang nakawin ito sa kanyang mga kamay. Nagmamadali siyang umatake, ngunit naabot muna ni Gold ang depensa, kaya ipinasa niya ito sa zone na sina Taiga at Aomin na nag-dunk dito nang magkasama na nagpapahintulot sa kanila na malampasan si Gold. Natapos ang laban at sinigurado ng Vorpal Sword ang tagumpay na may 1 puntos na lead, habang ang lahat ng Japanese na manunood ay nagagalak kung paano napatunayang mali ang mga trash talker. Pagkatapos ng laban, nilibre ni Kajitora ang lahat ng pagkain dahil sa kagalakan at sa labas, sinabi ni Taiga sa lahat ng mga Siren Boys na malapit na siyang magtungo sa Amerika, dahil isang sikat na basketball college ang nag-scout sa kanya, salamat kay Alex na tutulong sa kanya na maabot ang NBA. At lahat sila ay nabigla nang marinig nila ang tungkol dito. Inihayag ni Kuroko na alam na niya ang tungkol dito at sinusuportahan niya ang kanyang desisyon dahil alam niya kung gaano kamahal ni Taiga ang basketball. Ipinaliwanag ni Taiga na pinag-isipan niya ito ng husto at talagang gusto niyang pumunta sa Amerika. Kaya napagalitin siya ni Hyuga dahil sa hindi niya sinabi ng maaga. Ipinaliwanag nilang lahat na halatang susuportahan nila ang kanyang pangarap. At dumating din ang mga manlalaro ng Generation of Miracle. Nang marinig nila ang usapan tungkol sa pag-alis ni Taiga patungong Amerika, sinusuportahan din nila ang kanyang desisyon at nagreklamo si Aomin tungkol sa hindi niya magawang paghihiganti laban kay Taiga. Kaya iminumungkahi ni Akashi na dapat silang maglaro ng panghuling paalam na laban sa pagitan ng Siren at Generation of Miracles. Pinapayagan sila ni Kajitora na gamitin ang court, at sa wakas ay nilaro nila ang huling laban kay Taiga. Pagkaraan ng ilang oras, naghahanda si Taiga na umalis patungong Amerika habang nakikita siya ng mga lalaki sa airport at sinabi niya sa kanila na malapit na siyang maging numero 1 manlalaro pagkatapos talunin ang bawat malakas na manlalaro. Nakipagkamay siya kay Kuroko at tumungo sa linya habang iniisip kung gaano talaga kaliit ang mga kamay ni Kuroko. Naalala niya kung paano palaging pumapase sa kanya si Kuroko sa kabila ng kanyang maliliit na kamay at nalampasan nila ang maraming mga hadlang bilang liwanag at anino ng isa't isa.
Tumakbo siya pabalik kay Kuroko at sinabi sa kanya kung paano siya kumikilos ng matigas noon dahil nakakaramdam talaga siya ng kaba kapag naiisip niya kung paano siya magiging numero 1 manlalaro. Sinabi niya na palaging tinutulungan siya ni Kuroko at palagi nilang nalalampasan ang maraming mahihirap na hamon ng magkasama, ngunit hindi niya alam kung kakayanin niya itong mag-isa. Inaaliw siya ni Kuroko sa pagsasabing naniniwala siya na malalampasan ni Taiga ang isang balakid na dumarating sa kanyang paraan ng mag-isa. At pareho silang nagsimulang umiyak habang ipinapahayag ni Kuroko na siya ang palaging anino ni Taiga, habang nagpe-perform sila ng long-distance fist bump. Talaga bang malalampasan ni Taiga ang mga balakid ng mag-isa? At makikipaglaro pa kaya si Kuroko sa kanya o hindi? I-comment ang iyong mga saloobin sa ibaba at siguraduhin i-like at i-subscribe ang channel para sa higit pa. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.